Handa ng Philippine contingent na ipadadala sa Myanmar para tumulong sa humanitarian at disaster response kasunod ng malakas na lindol doon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Bukas, April 1 ay nakatakda ng umalis ang contingent team ng Pilipinas patungong Myanmar. Ito'y para tumulong sa isinasagawang rescue operation kasunod ng magnitude 7.7 na lindol. Ayon sa Office of the Civil Defense, nasa 90 personnel mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Philippine Army, Philippine Air Force, BFP, MMDA, DOH at maging sa pribadong sektor ang ipapadala. Kusan ilan sa mga ito ay una nang naipadala sa tumamang lindol sa Turkey. Ang pangunahing misyon natin dyan ay makatulong doon sa paghahanap ng maaaring mga survivors pa doon sa mga nag-uuano na bagsakan ng mga struktura. Makapagbigay din tayo ng medical assistance doon sa mga tinamaan o naging biktima ng malakas na lindol na yan. 10 mula dito ay mula sa 525th Combat Engineer Battalion ng Philippine Army. They are specialized sa collapse structure search and rescue. That's why sila yung mga pinili na ipadala dun sa Myanmar. Dapat is bago gumawa ng action is ina-assess muna ng maayos yung area. So yung mga kasama naman natin is well-trained sila. Alam nila kung paano mag-shoring, alam nila kung paano yung properly mag-move ng mga debris para maiwasan yung further collapse ng structure. Dala nila ang iba't ibang equipment para makatulong sa rescue operation gaya ng hydraulic cutter na pamputol sa mga bakal, snake eye camera para makita ang sitwasyon sa loob ng mga debris, listening device na siyang gagamitin para makadetect ng boses o paggalaw. Magtatagal ang contingent ng bansa sa Myanmar hanggang April 12. Samantala, dito sa Pilipinas, ayon sa PHIVOLCS, ang West Valley Fault na huling gumalaw noong 1658 ay hinog na at posibleng gumalaw ang tinatawag na The Big One na may kakayahang magdulot ng magnitude 7.2 na lindol. Base sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study na isinagawa ng PHIVOLCS, MMDA at JICA noong 2004, aabot ng 33,500 yung maging casualties. And yung injured would go as high as 113,000. No, yung casualties natin, madagdagan pa yan. Kapag hindi masagip lahat yung injured natin, aabot ng 100,000. And may additional deaths by fire na aabot ng 18,000. Yes, that's right, around 51,000. That's in Metro Manila alone. Noong 2016, nagkaroon ng bagong pagtataya kung isasama ang mga karatig probinsya ng Metro Manila. Mula sa higit 33,000 ay aakyat ito ng higit 48,000 sa oras ng rush hour. Kaugnay nito, pangungunahan ng OCD ang posibilidad na magsagawa ng panibagong pag-aaral kasama ang JICA sa taong 2026 o 2027. Bukod dito, ang Philippine Pulse sa Gabaldon, Nueva Ecija na may kakayahang mag-generate ng magnitude 7.9 na lindol, habang mas malakas na lindol o higit magnitude 8 ang pwedeng malika ng mga trench sa bansa na maaaring maramdaman sa NCR, lalo na ng mga high-rise building, gaya na lang ng nangyari sa Bangkok, Thailand na kahit malayo sa Mandalay, Myanmar, ay naramdaman ng epekto nito. Ito'y dahil sa tinatawag na long period resonance. Habang Manila Trench ay may kakayahang makapaglika ng magnitude 8.2 na lindol na maaaring magdulot ng 3.5 meters na tsunami wave at karagdagang 2 meters kapag nagkataon na may high tide at posibleng abutin ito ang higit 2 kilometro. Bukod rito, may banta rin ng tsunami sa kanlurang bahagi ng bansa kapag nagkaroon ng malakas na lindol sa Pacific Ocean gaya na nangyari noon sa Chile o Alaska. We cannot be 100% prepared, but as I've mentioned, we are now more prepared than, say, several decades ago. But there are still challenges that we need to hurdle, and we're on our way. Isa na dito, for example, yung infrastructure vulnerability. So some older buildings, roads, bridges, and other critical infrastructures in Metro Manila may not be earthquake resistant. And retrofitting and reinforcing buildings are important, at ito naman ay ginagawa ng ating gobyerno. Kasama rin sa tinitingnan ng population density kung paano ang isasagawang evacuation at emergency response.